7,107 isla ng lupaing angkop sa hindi mabilang na produktong agrikultural, pinaliligiran ng karagatan at hitik sa yamang dagat, tadtad ng mga bundok at gubat na buntis sa mina at mineral na kailangan ng alinmang industriya. Pinamumuhayan ng daan milyong mamamayang kilala sa kasipagan, kasigasigan at kagitingan. 7,107 isla. Pinagpasasaan ng mga dayuhan, Espanya, Hapon at Amerika sa loob ng daan-daang taon. Katuwang ng mga uring nagahari, hinubog at pinanatili bilang isang bayang atrasado, agrikultural, pre-industrial, at nakasandig sa pagluluwas ng hilaw na materyales at pag-aangkat ng mga produktong mula sa mas mauunlad na bansa. 7,107 isla ng kalupaan, karagatan, kagubatan at kabundukan na dinadambong ng imperialista at lokal na nagsasamantala ng yaman ng agrikultura na konsentrado sa hasyendero at mga Panginoong may lupa, habang ang nagbubungkal ay nagugutom at pinapatay ng kasaganaan na kontrolado ng iilang makapangyarihan sa pamahalaan na ang tanging layunin ay sariling kaginhawaan. Bayang Pilipinas. Nadaang taon na ang pakikibaka para lumaya para sa tunay na demokrasya, na ang mamamayan ay hindi kailanman nananatiling kimi, patuloy na tumitindig at hanggang ngayon ay nagbabandila ng isa sa pinakamalakas at pinakamalawak na kilusan para sa kalayaan, demokrasya, katarungan at kapayapaan. Kay Pedro Maria, kay Juan at Jose. Sa rurok ng pakikibaka ng mamamayang Pilipino laban sa diktadurya, itinayo ang bagong Alyansang Makabayan o Bayan noong May 1, 1985. Ibinandila ng bayan ang panawagan sa pagbabago ng lipunan. Tinipon nito ang mahigit 1,000 organisasyon mula sa iba't ibang uri at demokratikong sektor sa loob at labas ng Pilipinas para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Sa loob ng 25 taon, iminarka ng bayan ang pambansa demokratikong kilusan sa pagpapatalsik sa diktaduryang Marcos at sa mandarambong na rehimen ni Estrada, sa pagpapatalsik sa base militar ng US noong 1990, sa huwad na demokrasya ng dilaw na gobyerno ni Aquino, sa matatag na paglaban sa kurap at pasistang rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo, sa mga patakaran ng neoliberal na globalisasyon ng mga sunod-sunod na rehimen, sa pagpapakilos sa mamamayan para sa naaapektuhan ng kalamidad, at sa pagbubuo ng suportang internasyonal sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino. Ang tao, ang bayan, tunay na lumalaban. Ang nabubulok na sistemang malakolonyal at malapyudal ay nagreresulta sa papalaking bilang ng walang lupa, walang trabaho at yaong mga walang disenteng kabuhayan. Itinutulak nito ang mga mamamayan upang mangibang bayan at maging alipin. Upang ibsan ang palagiang krisis ng lipunan at pahupain ang diskontento ng mamamayan, sinistematisa simula pa dekada 80 ang Labor Export Program. Ito ang programang walang patumanggang nagbebenta sa mga Pilipino sa labas, nagkakait ng proteksyon sa mga OFWs
at nagtatakip sa maling sistemang hindi nagtataguyod ng nakabubuhay na trabaho at sapat na serbisyong sosyal sa Pilipinas. Ang direktang ugnayan ng sistemang malakolonyal at malapyudal sa persahang migrasyon ng mamamayan ay nagtutulak sa mga Pilipino sa labas ng bansa upang sumandig sa pambansa demokratikong kilusan. Simula pa dekada 70, nag-organisa na ang mga Pilipino sa US upang umambag sa panawagan laban sa diktadurya at para sa pagbabago sa Pilipinas. Ang pagsirit ng bilang ng mga contract workers simula dekada 80 ay naghudyat ng mas malawak pang pag-oorganisa sa hanay ng mga Pilipino sa labas ng bansa sa Asia, Pasipiko, Amerika at Europa. Aktibong lumahok ang mga organisasyon ng OFWs at pamilya sa Pilipinas sa kilusang masa sa Pilipinas, hindi lamang sa mga napapanahong issue kundi maging sa pagbabagong panlipunan. Inihudyat ng pagkabuo ng United Filipinos in Hong Kong noong 1985 ang pagtaas ng diwang palaban ng mga OFW sa Hong Kong. Mula sa matagumpay na pakikibaka laban sa forced remittance, ibinandila ng UNIFIL Hong Kong ang wastong pagsusuri ng ugnayan ng mga pakikibaka ng mga migranteng Pilipino sa paglaban sa malakolonyal at malapidal na lipunang Pilipino. Lumaon, marami pang mga nabuong organisasyong pabansa demokratiko sa Hong Kong. Gabriela, Migrante, Promotion for Church People's Response, PSU, Likha, at iba't ibang pang mga alyansa at organisasyon ng mga migranteng manggagawa. Nagsama-sama ang mga organisasyong ito, nagkaisa at nagtulong-tulong sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa malaking bilang ng mga migranteng Pilipino para itaguyod hindi lamang ang karapatan at kagalingan ng mga migranteng Pilipino, kundi para sa pambansang paglaya at tunay na demokrasya, na siyang tunay na tutugon sa persahang migrasyon. Lumawak ang ating kilusan sa Hong Kong na siyang nagluwal ng mga tagumpay para sa ating mga kababayan dito at nagbibigay inspirasyon para lalo pa tayong sumulong at lumaban. Hindi kailanman nagkaroon ng signifikanteng pagbabago ang malakolonyal at malapyudal na lipunan. Ang papatinding krisis ng ganitong sistema na nagsisilbi sa pandaigdigang sistemang kapitalistang pinangungunahan ng mga kapangyarihang imperialista ay patuloy na naglulugmok sa kabuhayan, karapatan at kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Lalong sumisidhi ang pangangailangan sa pagsusulong ng pambansa at demokratikong adhikain ng mamamayang Pilipino. Nasa pakikibaka ang pag-asa. Nasa pambansa demokratikong pakikibaka ang pag-asa ng migranteng Pilipino sa disenteng kabuhayan kasama ang ating pamilya sa sarili nating bansa. Lumalakas, lumalawak, lumalaban ang mamamayang Pilipino upang igupo ang imperialistang paghahari sa bansa, pawiin ang feudal na pagsasamantala at wasakin ang kapangyarihan ng mga burokrata kapitalista. Sasabay ang kilusan ng Pilipino sa labas ng bansa sa pagsulong na ito. Kailangang tipunin ang pinakamalakas at malapad na hanay ng mga OFW sa Hong Kong upang direktang umambag sa pambansa demokratikong pakikibaka at tumipon para dito ng suporta mula sa mga kapwa Pilipino, mga kapwa migrante at mamamayan ng Hong Kong. Hindi tayo titigil hanggat hindi nagwawagi. Hindi tayo titigil hanggang ang pagbabagong kailangan natin ay ating makamit. Hindi tayo titigil hanggat nakapangyayari ang mga dayuhan at naghaharing uri sa ating bayan. Hindi tayo titigil hanggat malaganap ang pangapi at pagsasamantala. Ang mga mamamayan sa 7,107 isla, sa iba't ibang mga lupain sa labas ng ating bansa, ang lalaban, mag-aalsa, magtutuwid sa baluktot na sistema at magtatayo ng bagong kayusang tunay na malaya, may demokrasya at justisya
at tunay na mapayapa. Ang tao, ang mga migrante, ang bayan, lumalaban hanggang tagumpay.